Nangyayari. Group 2. Tumitindi ang tensyon sa pambansang entablado matapos ang mainit na sagutan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros sa isang live na debate kagabi. Umaga pa lamang ay trending na ang mga clip kung saan makikita ang matapang na pagbira ni VP Sara sa ilang punto ng senadora, partikular sa usapin ng pambansang seguridad at pondo para sa edukasyon. Umani ito ng libo-libong reaksyon online kung saan hati ang netizens sa kanilang suporta. Sa gitna ng talakayan, tila nabigla ang ilan sa mga matatalim na pahayag na binitiwan ng Vice Presidente. Dahilan upang makitang sandaling napatigil si Hontiveros bago muling nakabawi. Ayon sa mga taga-subaybay, naging mas agresibo ang palitan habang lumalalim ang diskusyon, ilang beses na kinailangan ng moderator na pigilan ang dalawang opisyal dahil sa nag-uumapaw na tensyon. Gayunpaman, itinuloy pa rin ang debate sa kabila ng mainit na sagutan. Samantala, iba-iba ang naging interpretasyon ng publiko sa nangyaring engkwentro. May mga nagsasabing malinaw na nakalamang si VP Sara sa ilang punto, habang ang iba naman ay naniniwalang nanindigan si Hontiveros sa kanyang mga argumento. Inaasahan namang maglalabas ng kani-kanilang pahayag ang dalawang panig upang linawin ang kanilang posisyon matapos ang kontrobersyal na debate na ngayoy patuloy na pinag-uusapan sa buong bansa. Aho nyo! Kain tayo kasi kayo eh. Sino ba naman gusto sumama sa kain tayo Kain tayo march. Hindi raw nila, wala pa raw ang ebidensya daw ay wala pa kay Bongbong Marcos. Na kay Sara pa lang. Kasi mga ka-reaction, na checkmate po itong mga kain tayo liberal party na ito, mga dilawang pinklawang umaalingasaw. Pinangungunahan sila ng mga paring babayero. Yung mga pari ba ninyo na mga obispo ninyo, tsaka mga ano ninyo, arsobispo ninyo, ilan ba yung mga chicks ng mga yan? Wala, malilinis ang mga yan, wala silang tinotorjak. Mga reaction, baka sila pa yung first honor, second honor sa impyerno. Ayun mga reaction, kausapin ninyo yung mga obispo ninyo, tsaka mga pari ninyo ha. Baka, ano pa sila, demonyo pa sila kay Satanas. Na nagiging totoo lang po tayo mga kareaksyon ha. Ayaw po nila ang ibalandra ang BBM resign. Gusto nila Sara Duterte resign. Kala mo naman may ninakaw si Sara Duterte, ano? Ito pa, ito po yung mga pare. Father, matanong ko nga kayo, Father, mga demonyo ba kayo? Tanong lang yan ha, huwag kayong magagalit. Kasi mga sabi sa Biblia, ang mga iba daw ay nagsusuot na parang, alam nyo na, mga lilinis na tupa, pero nasa loob nila, may sungay na mga demonyo. Ayan po mga kareaksyon, kung ang mga pari na ito talagang alam nila ang katuwiran at hindi sila kasama sa mga makakaliwang grupong CPP and PA Communist Party of the Philippines, kung hindi po sila mga supporter ng mga komunista, ang mga paring ito, ano sila? Pag-comment nga po sa comment section, against corruption, political dynasties. Hindi nyo alam, Father, hindi nyo alam, tinakpan na ni Satanas sa mga mata ninyo kung sino yung magnanakaw sa Pilipinas? Ayaw nyong pababayin. Wala pa sa kanya yung ebidensya. Ayaw nyo siyang pababayin kasi takot kayo kay Sara Duterte na naman. Okay, Father. Father, yung holy water inumin ninyo. Palamang-lamang na luminis ang mga kaluluwa ninyo. Ito mga kareaksyon, ito pinakamalupit dyan. May mga pinapadala daw ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sa Ukraine, nagkikipaglaban, 300,000 per month daw. Walang yan, kahit bigyan mo ko ng 2 milyon, hindi ko pupunta dun eh. Kalaban mo, Russia! Yan summa cum laude. Magna cum laude. Ayan po mga kareaksyon. Yung po bang pamilya na yan mga kareaksyon na salot sa Pilipinas, pag-comment nga po sa comment section. Kung ang pamilya na ito ay wala na sa Pilipinas, nasa Hawaii na lang, di sana nabawasan na salot, di sana mga Aquino na lang ang natira. 2 Aquino ang naging Pangulo, walang nangyari sa Pilipinas. 2 Marcos ang naging Pangulo, lalong nabaon ng Pilipinas. Isang Duterte pa lang ang lumupo, talagang tumayo na ang karangalan ng mga Pilipino. Sa ibang bansa ay nire-respeto tayo. Ngayon, at tingin nila sa atin sa ibang bansa, mga laing magnanakaw, mga laing korap, mga laing walang pagmamahal sa sariling bayan. Ayan, mantakin mo, tinatapon mo yung kababayan mo sa ibang bansa dahil kalaban mo siya, Bongbong Marcos.
Pagbabayaran ninyo lahat ang ginawa ninyong katarantaduhan sa Pilipinas, huwag kayong magalala. Hindi makakalimot ang taong bayan sa inyo. Dali nyo sa impyerno ang perang ninakaw ninyo. Ayan pa, mga karyaso nito, kulaong. Mga kulaong yan, mga kulaong, mga masing yan. Ayan o, si Erice. Akala ko itong si Erice matino. Si Erice pala ay kampon ng mga maiitim ang tumbong. Ayan po si Erice, si Kiko Masin, anak ni Kiko Masin, si Leila de Lima na mayroong scandal video. Kumakain na saba ng may saba. Madam, yung saba ni Nene, huwag mong pakialaman kahit driver mo pa yan, tsaka konduktor mo. Grabe ka naman, madam, DOJ secretary ka. Sa bagay, huwag mong pababay si Bongbong Marcos, pinalaya ka niya. Ayaw daw nilang pababay si Bongbong Marcos dahil wala pa daw kay Bongbong Marcos yung tinatawag na, ano tawag doon? Tinatawag na ebidensya. Ito naman si Kiko Masin. Matanong nga kita, Kiko Masin, paano ka nanalo ang puta ragis na? Paano ka nanalo? Tanong lang, paano ka binoto ka ng mga kamukha mo? Ilang masin ba ang mga nasa Pilipinas? Ilang masin ang mga butante natin? Kaya nga mga ka-reaction nagtataka ako kay Kiko Masin kung paano siya nanalo. Kahit abogado ito, ang kalibre niya ay D-negative na abogado, D-negative. Mantagin mo yan, Kiko Masin. May patawa-tawa ka pa dyan. Alam mo naman kung paano ka nanalo. Oy, kulong! Ayan o, si Erice. Pag nakita niyo si Erice, ang tae nito dilaw. Ang tae nito dilaw at ang tumbong nito kulay pink. Kaya mga kareason, hindi umulad ang Pilipinas. Alam na nila kung sino magnanakaw. Alam na nila kung sino ang nagnakaw. Ayaw pa rin nilang pababayin. Bakit? Yung papalit doon sa magnanakaw ay hindi nila gusto. So, kakainin na lang po ang tayo ni Bongbong Marcos ng mga dilawang pinklawang mga anong tawag dito? Yung ML party list. Mga malilibog na liberal. Yan, mga malilibog na liberal yan. Ay, ito pa. Yan, si Kulaong Magalong. Ay, dumating daw si Kulaong Magalong doon, mga kareaksyon. Ayan o, paano mo pagkakatiwalaan ng isang Magalong na ang kanyang Baguio City, hindi niya naayos, pupunta siya ng Davao mag-iimbestiga. Tarantado ka ba, Magalong? Kaya nung sa simula pa lang mga kareaksyon, sinabi ko na sa inyo, itong si Magalong ay kulay pink din ang tumbong nito. Itong si Magalong, kunyari matapang yan, hindi naman makaharap kay Marcoleta. Kasi alam niya walang utak. Takot kay Marcoleta yan takot kay Marcoleta. Nung binanana siya ni Marcoleta, hindi nakapalag ito takot kay Marcoleta, makita pa lang si Marcoleta, tumatakbo na nung kumakaripas ng takbo yan Diba? Ano yan, duwag yan kay Marcoleta hindi ka duwag kay Marcoleta? Harapin mo si Marcoleta, mag-usap kayo. Pero, Vice President, magiging Vice President si Marcoleta, Kulaong, ikaw, nandun ka pa rin. Tuta ka ni Lacson. Wala kang pagmamahal sa bayan mo, Kulaong Magalonglong. Pupunta ka ng Davao, mag-iimbestiga sa Davao. Ba't di ka pumunta sa Ilocos Norte? Gago ka ba, Magalong? Kaya hindi ka nire-respeto ng taong bayan, Magalong Kunyari, galit ka sa magnanakaw, alam mo na kung sino magnanakaw, at hanggang kay Romualdez ka lang. Kasi yun ang utos sa'yo, hanggang kay Romualdez ka lang. Huwag kang pupunta kay Bongbong Marcos, mawawalan ka ng pondo. Di ba mga kareaksyon, yan ang tinatawag nating Magalonglong principle. Yung niya, yung abogado niyang vlogger, wala. Wala naniniwala doon sa abogado niyang vlogger ngayon. Sabay na rally na mangyayari, it's Luneta and sa EDSA People Power Monument. Opo, nasa sa inyo po ang choice mga kapatid. Nasa sa inyo po ang choice kung una, kayo po ay pupunta o hindi. Pangalawa po mga kapatid, kung saan po kayo lalahok. Dito po sa dalawang protestang ito. Dito po sa EDSA People Power Monument, dito po may mga bawal. May mga bawal. Bawal po na mga placards, bawal na mga dapat daw pong isigaw sa entablado, may mga ganun po silang panuntunan. Alright? Yan po naman ay klaro, di ba?
Oo, tingnan natin mamaya sa organizer po nito kung anong sasabihin po nila. O kung totoong may bawal ba na pangalan. Opo, dito po sa kabila, wala hong bawal dito. Oo. Hindi, Kasi sa kanila, lahat ng sangkot dapat managot. at saka, Oo, yun sila eh. at saka meron din po sila sinasabi nga na resignation, no? Para ho tayo magkaroon ng pagbabago dito, resignation ng presidente at saka ng vice-presidente. Yun ang At pa- panawagan ng mga bata. Puro estudyante ito. Yung nasa luneta. Kadalasan, ang aming karamihan ay mga estudyante. Oo. Bagamat meron din po dito mga manggagawa po na lalo Yes, dito. meron din. Meron din. So, nasa sa inyo po ang choice. Ano po ha? Una, mga kapatid, kung kayo po'y lalahok o hindi, o kung lalahok po kayo, saan kayo maglalahok. No? Alas 9 po na umaga ang start, mga kapatid, dyan po sa Luneta. Yan po ang simula po ng kanila pong programa doon hanggang alas 12 ng tanghali. At dito po, walang plano na magpunta po ng Mindiola. Wala po sa plano yan ha, no, na maglakad po at magmarcha papunta ng Mindiola. Alright, sige. So, ikaw ba saan ka pupunta? Pag-isima mo? Ako, kung Luneta siguro ako last time, most probably Luneta ulit. Ikaw ba? Saan ka? Luneta. Luneta ka rin? Yes, Aba, ma'am. Oo, It's makikita na naman tayo sa Luneta. It's Luneta. Oo. Opo. Kasi doon gusto kong isigaw ang gusto ko. Oh, nang hindi ka pagbabawalan. Pupunta mo daw sila sa Luneta. Sa Luneta, umalis na. Wala na. Mga kareaksyon. Napaghahalata po mga kareaksyon itong si Manong Ted Pailon ay walang pinapanigan. Pupunta daw siya ng Luneta, yung ayaw isigaw, BBM resign. Ang inaano kasi natin ngayon, ang sinosolve natin ngayon, yung katotohanan. Correct. Ano ang katotohanan? Na laganap at unprecedented na dami ng nakaw ang nangyari dito. Record-breaking Record-breaking. And unprecedented. Pinakamataas na to na dollar-peso. Pa Yes. 60. Oo. Mga kaibigan, numero lang yan. Pero tataas ang mga bilihin sa susunod na mga buwan. Mararamdaman nyo sa darating na Pasko, magtataasan. Pag tumaas ang kasi ang dollar, pag tumaas ang dollar, tataas din ang presyo ng Lahat. krudo. Lahat na. At pag tumaas ang krudo, lahat na sabay-sabay. Ngayon, ang problema na nangyayari na nakawan ngayon, mga kaibigan, ang solusyon na doon is kailangan palitan si Presidente. Kasi under his watch, kasalanan niya ito lahat eh. Yes. He is responsible for everything that happened because he is the President. Pero ito promise hindi lang ito para sa mga Duterte, para sa mga Marcos, Pinklawan, Dilawan, para ito sa sambayan ng Pilipino. Ngayon nakita natin kanina yung mga kabataan bumuboses na kasi ramdam nila na may nawawala sa kanila. Ramdam nila na walang nangyayari sa Pilipinas. Hindi katulad nung mga unang panahon, nung ibang presidente, may makikita ka dyan na ginagawa. May nangyayari ngayon, wala, partner. Talagang as in 0-0. Negative pa nga eh. Ghost pa nakikita natin eh. Alam mo, Saka speaking of... madagdag ko lang yung sa mga kabataan. Ah, I'm sure yung mga kabataan naramdaman nila ang sakit, especially those studying in private schools. Yes. Why? Nung nabalitaan nila na imbis na 1,700 classrooms ang gagawin para sa mahihirap natin na kababayan all over the country, ang nagawa lang 22. 22, grabe. Siyempre, kung ikaw ay kasing edad nung batang yun, sasabihin mo, nakapunta na ba kayo sa probinsya? Sikip na sikip sila sa classroom. Yes. Butas-butas ang bubong nila. Kaya nga tayo gumagawa ng classrooms para lumuwag ito. Isipin mo, yung mga kabataan na kasing edad nila, nararamdaman nila yun. Nakawawa naman tong mga nasa probinsya. 1,700 classroom, naging 22. Saan napunta na naman yung pondo? 3 taon na, ano? Tinalo pa siya ni Pastor Kibuloy ha. May pera na sila ng gobyerno. Si Pastor Kibuloy may eskwela na pinagawa doon sa Tamayong. Correct. Dating walang high school doon. Elementary lang inaabot ng mga tao doon. Nagpatayo siya ng high school doon para hindi na bumaba yung mga tao doon sa Kapatagan Yes. para mag-aral. Doon pa lang, mataas na yung edukasyon na mararating nila hanggang high school at least. Yes. Maraming Samantalang salamat, sila, Pastor. may pera ng taong bayan, may pondo, Pondo. 22 classrooms, Hindi pa isang politiko taon. yan. Walang hiya. At ang masakit, hindi maipaliwanag ng mabuti Oo. kung saan napunta ang pondo.
Alam niyo kung bakit? Sinabi rin ito ni Saldico eh. Ginagamit ang buong resources ng gobyerno sa pagpapatahimik sa mga kritiko nila. Yun lang. Hindi sa project, Saldico ha? ginamit eh. Oo, si Saldico mismo may sabi nun. O, Coach Oli, bago ko basahin tong boses. Parang sinasabi mo bukas may mag-aalok sa atin? May mag-aalok sa atin, pero tatanggapin ba natin? Hindi. Oh. Dugtungan ko lang yung sinabi ni Boss Anjo kasi tinamaan yung mga estudyante. Sa mga kabataan, tinamaan din yung mga fresh grad. Sila yung hirap na hirap sa trabaho kasi wala na nga investors. Kaya yung mga kabataan ngayon, galit na galit sa gobyerno kasi sila yung first impact. Isipin mo, graduate ka ng college. Wala ka makuha trabaho, walang investor, nagkakagulo, baha dito. Kasi yung mga medyo may edad na, made na yan, yung iba dyan made na. Pero yung mga kabataan na bagong pasok, sa pool sila. Kaya nung nakaraang eleksyon, boses nilang nanaig dahil isipin mo incumbent si Bongbong Marcos pero ang mga nanalo, karamihan galing sa kabilang bakod. Tama. O ito, sabi ni Denver Sales ng Quezon Province, malalaman din ni Marcos na may Diyos sa langit. Mula pa sa nagsimula siyang magsabi ng flood control, kinabukasan ng kalikasan mismo ang nagpatunay ng kasinungalingan niya. Hanggang ngayon, naniniwala ako na hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng namatay sa baha, humihingi ng hustisya. May dagdag ako dyan, ha? Yung sinabi niyang hindi kayo magpapasko, Oo. kinabukasan si Saldico lumabas. Ayan. Di ba? Laging ganun, ano? Laging ganun. every time nagsasalita siya na si Romualdez, tapos magpapasko kayo sa kulungan, bigla lumabas si Saldico. Tsaka ang weird niya kasi doon, humarap siya nag-press con siya nung panahon na yun na parang tinatanong siya na kasama ba sa listahan si Romualdez? Sabi niya, hindi pa. I Hindi don't pa. think so. Wala pa naman. Parang sinesape niya talaga eh. Tanong, paano kung si Bongbong nga ang makulong? Tanong lang to ano kayang celebration ang buong Pilipinas Di araw-araw. Konektado dito yan. Mula sa comment ni Antonio Lim ng Cavite. Oo. Yung kulungan na hinahanda ni John Vic Rimulya na parang Kaya pala parang si Haman sa Biblia kung umasta na naghanda ng kulungan at silo kay Mordecai, Mordecai, malamang sa malamang ang mangyari ang mga naghahanda mismo ang makukulong. So Coach Oli. biblical pala talaga ang nangyayari. Nagpatayo siya ng malaking mataas-taas na tower para dun tusukin yung kalaban niya. In short, siyang natusok. Siyang kasi yung hari bumaligtad. Siyang sabi, sino nag-utos niyan? Siya. O di siya itinusok. Ganun na ganyan ang Sabi yung mga nanonood natin, yung- gagaling din, ano? Matatalino. Yung ginagawang ginagawang kulungan ni Rimulya. Kaya pala maganda, ang state of the art. manginginabang pala niyan ay Si si Bongbong Marcos Jr. Magpinsan. Yung magpinsan. Kasi dead end na talaga eh. Hindi, kasi wala na. Dead end na. Game Oo, over na ang Game pangulo over dito. na talaga. Kasi makikita nyo, grabe na ngayon ng paghahanda. Nag-meeting nga daw kahapon eh. Ang nakakatakot nga nito, baka nangangamoy martial law, mga partner Yun ang delikado. Yan ang delikado dyan. Yan, Baka next week mag-celebrate na tayo dito. Bakit delikado? Para sa kaalaman ng mga nanonood, para aware sila. Bakit delikado ang martial law? It can go either way. Bakit? Kasi yung due process dyan aalisin na. Pwede ka na pagdadamputin. Wala na habeas corpus. Wala na. Sa mga tuwid, babalik tayo sa 1972 Oo. na magiging Like father, like magkakaroon son. ng Like father, like son na, dictatorship at military rule. Ganun. Gusto kong damputin si Boss Anjo. Pwede na yun. Wala, asan ang mo? Wala na. Wala nang warrant. Wala na. Oo. Ayun, naniniwala ba kayo na ang santol magbubunga ng mangga? O kasi ang tatay, di umano magnanakaw. Ang nanay, sineselebrate last week yung 7 years ng pagkakasentensya sa kanya ng Sandigan Bayan for plunder. Magnanakaw ang nanay at tatay, in-expect mo pa ba na yung anak magiging santo papa? Pero speaking of that, crossbreed, iba. Pag crossbreed. alam mo, it's about time. Ito, panawagan, wag magagalit yung mga Iminatic sa akin. It's about time magsalita na si Aimee. Kasi tinuturo na yung kapatid niya hanggang ngayon, ang stand ni Aimee parang gumigit-na-gitna Dapat niya na. Sabihan niya na yung kapatid niya na yung ultimate sacrifice, gawin mo na para sa Pilipinas.
So baka yung mga kaibigan dyan ni Amy, Dapat nga noon pa eh. Dapat noon pa niya sinasabihan eh. Ngayon, tinuturo na yung kapatid niya talaga. Pero parang wala pa rin. Tahimik pa rin. Ako naman may panawagan sa atin mga sundalo. Panawagan niya lang yan, ha? Ako lang. Linawin ko. Ako lang. Okay. O, sige. Sa atin mga sundalo, yan. kapulisan, sana isipin nyo ang taong bayan. Mas importante ang taong bayan kaysa sa mga namumuno. Sana ipakiramdaman nyo kung nasaan kayo ngayon. Nasa tama ba kayo o nasa mali? Example, katulad kanina, yung nakakatakot na pwedeng mangyari, na bumalik ang martial law. Alam nyo ba kayo, hindi pa siguro kayo pinapanganak doon, pero ako, may ano na ako noon, may isip na ako noon. I was 4 years old already. And I experienced martial law. And it was hell. Dalawa lang kayo ni Coach Oli pala nag-martial law dito. Kasi po, ang ibig sabihin Bilis ng to, martial law ay pwedeng gawin ng militar at ng pulis lahat. Walang bawal noon. Pwede kayong damputin, pwede kayong questionin. Kaya nung araw, pag may nakita kaming asul na Metrocom yun, tawag namin dun na parang Gemini, kulay blue, malayo pa lang, takbuhan na kami. Bakit? Kahit walang dahilan, pwede kaming damputin. That was yung martial law days na nakakatakot. And remember, ang daming estudyante dati ang nawawala hanggang ngayon, hindi na nakita ng mga magulang nila. Yung mga nag-rally dati sa Menjola, naalala nyo? Marami ng mga magulang na hanggang ngayon, hindi na nila alam kung ano nangyari sa kanilang mga anak. Nakakatakot yan. Coach Oli, kasama mo si Sator Ocampo niyan. Oo, dati, diba? Nagliligawan pa lang yung tatay. Pero niya. gusto nyo bang maiwasan ng martial law? Paano? Paano ba? Hindi, maaari maiwasan ng martial law. Ano? Kung lalabas kayo sa mga susunod na araw. Kasi hindi, alam mo, yung mga sundalo at mga kapulisan, may puso naman yan. Correct. Mahal naman nila bayan nila eh. I don't think kung marami na tayo dyan, gagawa sila ng hakbang na bayolente. O yung sinasabi, di ba ngayon, nire-ready, tinatakot tayo. Yes. O sinabi nila, may mga prosecutor na daw, may piskal na 24 hours. As in, lahat ng pananakot sinusubukan na nila. Kinasuhan si Congressman Kiko, di ba? Ng sedition. Lahat ng pananakot. Pero, kung sobrang dami natin dyan, hindi na ho nila gagalawin yan. Maniwala ho kayo sa akin, may puso ang mga sundalo at kapulisan natin. Sa tingin nyo, paano nila dadakpin yung mga yan? Ganyang kadaming tao. Lahat yan, uhulihin nila, pasasabugan nila. Hindi ho ganun ang mga sundalo natin at ang mga kapulisan. Importante na magsama-sama tayong lahat. Wala nang kulay. Sama-sama na ho tayo. Tsaka, ang pinaka-importante dito siguro, Boss Bay, mahiya na si Marcos Jr. Ang daming ang daming na nagrereklamo na Yung part Marcos na yung resign. parang duda ako. Duda pa rin, ano? Oo na, mahiya siya. Oo. Parang wala talaga eh. Wala. no? Ang vitamin siya, anesthesia. Wala nang pakiramdam yan eh. Manhid na yan eh. Pero ako naniniwala ako na pagkatapos nito, may pag-asa pa Pilipinas eh. Kasi ang susunod na presidente nito, alam man gumawa pa ng ganito katarantaduhan. Siyempre hindi na. Kasi kung halimbawa ngayon nga, nagkakagulo ang Pilipino dahil sa ginagawa nila, malamang at sa alamang, sa susunod, ang susunod na maging Pangulo ay talagang aayusin ang bansa at yun ang inaasahan natin. Tsaka sana marami tayong matutunan dito sa nangyaring ito. Actually, marami. Because katulad yan, kung iboboto natin ulit ang mga taong paulit-ulit na wala namang ginagawa para sa bayan, do not expect anything from the government. Yes. But now that nakita nyo na kung ano bang nangyayari pag binoboto yung taon to, kailangan iboto natin kung sino ang karapat-dapat na talagang makakatulong at makakaangat sa buhay natin mga Pilipino. Yes. Tsaka ito parang lesson na rin ito sa mga Pilipino kababayan natin na kung ang mentalidad kasi ng mga Pilipino, kung sino nagbibigay ng malaking pera, yun ang binoboto So ngayon, nagiging practice na yan. Ngayon alam nyo na pag yung politiko nagbigay sa inyo ng pera, babawiin sa inyo yan, 10 doble pa. Yun. Basahin natin yung comment. Sir Jack, basahin mo yung comment natin
Oy, Army, kala Serna, sa tingin ko, may conditioning ang ginagawa ngayon. Pananakot sa Catholic na huwag lumakas dahil may mga bomba sa rally. Nako, hindi na mapapauto mga kabayan ngayon. Kaysa ako sa mga lalabas dahil Dahil hindi na pwede. May kulit na mo. May kulit na. Game over na. Kaya nga siya Hindi na kasi nagsulat eh. Kaya nga siya ang pinagbasa ko eh. At least nakasulat. Nakasulat na, makulo pa. Nasusundan na, nasusundan. Oh, may conditioning lang naman talaga sa tingin ninyo yung sinasabi kasi may statement ang military. Kanina ko pa natanong sa iyo ko, baka kasi kung kung magulo yung mga nakakaliwang ko. Ayun, yun Kakampi talaga ang pa gusto nila niya. yan. Oh, yun talaga ang gusto niyan, manggugulo talaga. Kaya nga doon natin may papasok yung sinasabi ni Banat Bay kanina na merong isang abogado, si Attorney Fisis ba yun? Lamas, si Lamas. Hindi, si Lamas. Hindi, meron pa yung isa. Sinasabi niya na, may sinasabi siya na ang magbe-benefit lang dito, ang mga Duterte dito sa statement na ito ni, Ayaw niya. ni Zaldico. ni Zaldico. At saka isa pa, sinasabi nila na ayaw nila ng Marcos resign. Kasi ang magbe-benefit, si Inday Sara, ang gusto daw nila, totally lahat mag-resign tapos mag-election. Alam mo, Ano ba yun? Coach Oli? Sinabi na yan ni Cayetano eh. Nag-negative sila. Ayaw nila yung snap election na yan eh. Tapos, nung nagsalita na si Zaldico, biglang gusto nila yung